Siyudad ng Tandag, sentro ng pananampalataya. Mayaman sa kwentong kasaysayan na siyang isa sa mga tinatago nitong yaman. Kapuluan na mayaman sa kultura, mga paniniwalang kahanga-hanga. Makukulay na pagdiriwang at tanawing kay ganda sa mata. Taon tayo'y binabalikan ng mga turista. Hindi lang sa kasaysayan at kultura ito mayaman. Isa ito sa mga lupaing pinagmamalaki ng Hilagang Silangan. Istruktura turismo, paggawa at pagkilos ng ekonomiya. Siyudad ng Tandag ay kayang manguna. Kaya't masasabi kong tunay na ganda. Ang lungsod ng Tandag ay isang ikalimang klaseng lungsod ng Kita at ang kabisera ng lalawigan ng Surigao del Sur, Pilipinas sa isla ng Mindanao. Ayon sa senso noong 2020, mayroon itong populasyon na 62,669 katao. Ang Tandag City ay matatagpuan sa Hilagang Silangan ng baybayin ng Mindanao Island na nakaharap sa Philippine Sea. Ito ay napapaligiran sa hilagan ng mga munisipalidad ng Cortes at Lanoza, sa silangan ng dagat ng Pilipinas, sa timog ng mga bayan ng Tago at San Miguel, at sa kanluran ng lalawigan ng Agusan del Sur. Ang bayan ng Tandag ay nahati sa 21 mga barangay. Karamihan sa mga barangay ay tinuturing na rural na lugar. Ang mga pangunahing wikang sinasalita ay Tandaganon, isang wikang malapit na nauugnay sa Surigao-non at Cebuano. Mamun sa history ng Tandag na nga sa Tandag. Tandag comes from the word tamda, look or look down, so later named as Kuan Tandag. Uno sa connection ng Tandag sa Sangkaan Festival. Sangkaan comes from a Visayas term sangka, which literally means fight, or the grand demonstration is conceptualized from the story of the battle fought between Saint Michael and Lucifer. Diba, kung siya yung sangkaan mag-fight. Pero, ang connection na niyan sa iya kay ang sangkaan is a vibrant celebration that showcases the rich cultural heritage and artistic talents of the city's residents. Aside sa sangkaan, ma'am, uno pa sa ilain nga tradisyon sa Tandag. Damuan mga traditions and cultures na yaon sa Tandag aside ng Sangkaan Festival. Yaoy Iwatahan Festival celebrated every January. Yaoy sa Charter Day every 23rd of June. Tapos may Summer Kite Festival, Eco Sports Festival, and Tamda Festival. Ngapon, Col, unsay pangalan nimo, Col? Nicolas Fernandez. Col, ikaw ba ang caretaker nga di sa grotto? Gikan ko man, gibalik man 5 na katuig. Mangutanahon taw ko about sa grotto, Col, kung naa ba kay mga hibaw-anan ini na nasa na built ini siya na grotto. Ang tungod sa ko ano itong mga sila si Mr. and Mrs. Francisco Inindayaw, si Monica Dayaw, sila may nag-develop tibali na nini. Tapos ini 1960 plus pa ini na sa Berhin. Kanina kuan sa Tandag Lions Club ini na kuan ini na. Kini na mga hagdanan may nag-develop ang taga Tandag Lions Club. Sila si Francisco Tan, sila si Lucio Nono Yu, may sila may nag-develop tibali na ini siya. And nitong sa extension na to na hagdanan si Kapitan BG Pimentel na Vicente BB Pimentel kami Junior. Unsa na year, Col, gibuilt ini ang grotto, Col? 1960 plus ini sa grotto. 62 maganing. Col, kabulo ba ka, Col, kung unsay rason na sa gibuilt ini na kuan ining grotto? Tungod sa may gipadamgo na magpahinang sila nga ninan sa utang ng birhin
sa Lourdes ini siya. Kawali, unsay lagid purpose kung nasagi ilay nagi Tungod kay tungod sa itong mga katalagman bitaw sa una. Nakadumdum siguro ko ito 74 na tidal wave na ito nga sa bungtod na pinabot nga ni ang bawod nga ito sa plaza. Ang bawod amo ni naan kadagan sa mga na makwit ni siptihanan sa binikadayon ng kaya na katalagman ang puanan sa Kibali na sino ito may mga religious organization mga nisilam amay ilayon Kibali pangarap na hinangan gid siya ng mga yung birhin. Mayong hapon Kol, may ako na mga pangutana Kol about diri sa bungtod Kol ng mga tradisyon. Unsay pangalan nimo Kol? Si Ernesto. Ernesto. Unsay imo kuan Kol yon panghanap buhay bitaw Kol? Mangingisda. Mangingisda. Kuan Kol yon yaw managat ka balito Kol, inig uli nimo Kol, pila ka kilo nimo makuha? Kaya nang masigurang panagat. Pag panagat na mo, gahanap pa kami yawnan kaayuhan sa laod. Di na masiguro kung makakuha kami kung sa dili. Pero kung makakuha kami, sa haod nga ni kuman, maano sila nga kung mananagat, ang nakuha, tikos na balong 7 kilos. Kung mo, ingka manggaling kami, kung may kaluoy, yawangin kami sa mga 5 to 7,000. Jackpot na gayod. Okay. Pero may zero gyapon. Pila ka years ga puyo diri sa bungtod? Basta ngani ako na taon 1978. Ka na edad nagsugod pagpanagat. Second year high school pa ako nagsugod. Hantod ko man nayan ako man sa Kaminyoon. Unsay yung mga mga okasyon na iyo gina-celebrate bukod sa Sangkaan Festival? Sa amo mantag year, yaong gaydan mga kalingawan sa dagat na parte sa Lumba Pambot, Baruto, gani sa basketball, sa baybay, sa bayon sa dagat. Amo gaydan perminti amo mamatan. Kaya bungtod tambak na sa gumikan sa bawod. Lapos pa sa ini sa una ng mga panahong kuno. Napusan ko pa ini sa una sa panahon, lapos pa din suba. Maayong hapon sa atong tanan. Ako si RB Gwen, si Caniedo o siya si pangalan Santo Lagundo. Ano ka katolik na dito ba? Since birth. So, mangutana kami kung nangagad siya gitawag Kibali na mabuha. Actually, sa sinugdanan, ini na lugar na mabuha is ang dagat nga ni tubig mag-abot pa siya. So, pag-abot sa mga katsila, mag high tide, musunod ang dagat. Pag low tide, mo gawas. So, one time namin kanyan mga Spaniards, mga Spanish, ito na time, may mga Spanish missionaries na sulod ganun sa tandag. Pagkakita nila namin babaan dagat, so nila sila mabula. Muragingan lang na mabula ano so kay magbura sa dagat sa pun mo pa siya mo atras ni abot ang panahon na gikan sa pagkamabula ya diretso na ya short na nila nga mabuwa so actually sa Tandagan mabuwa sa Cebuano mabula so kay Tandagan sa kita ang ngan gid kuno mabuwa so hantod ko man ang barangay na to gingan lang mabuwa tungod dito mga Spanish missionaries na minsulod lang so amo yun ang sudanan hantod na yahimon official na barangay ang mabuwa dito 1966 kinaagi sa provincial resolution na yaprubahan. Ngayon, nandito naman tayo sa lugar na kung saan nakatira ang mga at ngayon po ay isa po si Ate Lon, kaya ating pong subaybayan at ating lakbayin ang kanilang kultura at kanilang paniniwala.
Karipa. So po, kami po ay Tandagano. Tapos, ang aming kultura lang. So, gusto na mababala ng kultura. So, ano yung kultura nga dahil sa mga like, yung mga gituhan, yung mga permit na bigas na ba dyan? Ay, ang gabi. Bilang nakatrabaho. Unsa yung kultura? Anong mag-ayo? Yung mga Diyos, mga paniniwala, magsimba ba ka po? Sa magsimba na gano'n diyan simba. Kung sa inyo ang as kuman at yung ating ulan, mga December o ting ulan ng mga bulan, kung sa inyo ang ginabuhato, o sa inyo mga ginaway or buhato ninyo para maka-effect po, para maka-effect po yung mga Bisay magulan na lang sila. sa inyo ang kalaginood na lugar, Luzon. Olos-Olo. Tapos ang kibalik ka ni ating mga kuwan na kamo nang tayo na kamo sa kanila. Dili, magkuhan may maglas mi dito kay kung lauda mo papa patan sa mga panahon gusto. Mga na mga takiblang kinabuhi, mga nila dili sa mga Bisaya. Kami ate, Christian, pagpangasawon kami, kung ano nang dahil kami, permero sa mga is, kung ano dahil kami, dahil lalaki nga magwawag sa buwan. Sa iyo ate, sa inyo ka lang para magkaasawa mo sa isa ka lalaki. Maguyab-uyab. Maguyab mo. Pero kung duri. Pero pwede rin sa inyo mga agaw, mag-usap, Pwede. Walay sugo. Pwede ka po na gano'n. So ayun, natuklasan po natin ang iba't iba nilang paniniwala, kultura, tradisyon, at hanap buhay. Isa na doon ang pinakamalaking kaibahan sa atin ang kanilang hanap buhay. Kasi po, sabi po ni ate kanina, ang kanila pong hanap buhay ay ang paglilimos. Kahit mapainit at mapaulan ng panahon, sila pa rin ay naglilimos. Ang Diocese ng Tandag ay tinatag noong 6 ng Hunyo taong 1978 mula sa Diocese ng Surigao. Ang unang obispo nito ay si Bishop Erenio Amantilio na nagsilbing obispo hanggang sa kasalukuyan. Saklaw nito ang buong lalawigan ng Surigao del Sur na may punong lungsod sa Tandag. Matatagpuan ito sa kalagitnaan ng silangang baybayin ng Mindanao na harap sa karagatang Pasipiko malapit sa Philippine Deep na isa sa pinakamalalim na karagatan sa mundo. Ang dalawang probinsya ng Surigao ay dating iisa at bahagi ng rehiyon ng Mindanao. Mahalaga ang lugar sa kasaysayan ng pananampalataya kung saan dumating ang mga misyonaryo noong 1622 sa Tandag, Bislig at Kantilan na dating Caraga. Ang diocese ay may patron na si San Nicolas de Tolentino at kasapi ito ng Archdiocese ng Cagayan de Oro. Ang diocese ay nakatuon sa pagbuo ng Gagmay Kristohanong Katilingban o GKK at pagsunod sa mga plano ng pamamahala ng Simbahang Katolika sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang diocese ay abala sa pagtataguyod ng National Pastoral Plan at paglilinaw ng mga layunin ng iba't ibang apostolado sa lugar. Tay, pwede ako tayo mga tanan ng imo pangantay, tas pila sabi mo edad. Ako, si Pastor Edelberto Ahos. Edad ko 70. Ano sa ang history nga di sa Matikdom, na nga sa Matikdom, tas kanus asiya na year nag-start. Ang Matikdom, yaka kuanan iyagad ka o galingon pangalan. Since 55 siguro. Ang kuan sagad nga doon sa history na nga ni Matikdom kay hindi na lugar sa una. Grabe ka, ngit-ngit ba? Ngit-ngit ini na lugar. So, ikunik kibali nato sa inkunik na ako pagkuanan sa mga katiguangan ni interview ako sa una. Long sila na ginganlan sagad ini na Matikdom kay madagum an ini na lugar. So, Diyan lang kuno nila mga katigulangan Matikdom. Ana ba?
Tayo ano sa iyo nga di mga tinuuhan o mga paniniwala niyo nga di sa matikdom? Terms na paniniwala, magliyas bitaw. Ang mga nitibo ba, magsayaw-sayaw. O, magtuyok sila. O, magkuhan na sila yon. Bahag. Amo yun ako yung dumduman sa unang kanina lugar. Ma'am nga di sa iyo sa matikdom, kano sa ka mo mag-celebrate ng iyong fiesta sa patron, tas na nga isa mag-celebrate? Ang amo fiesta celebration May 20, kay amo yon siya ang amo patron Senior San Isidro, Senior San Isidro sa Mag-uuma. Pagsasaka at pangingisda ang pangunahing gawaing pang-ekonomiya para sa karamihan ng mga tao sa Tandag. Ang mga pangunahing produkto ng sakahan ay palay, mais at niyog. Ang pag-aalaga ng mga alagang hayop at manok ay mahalagang pinagmumulan din ng kita. Sa mata ng dayuhan, ito ay kakaiba. Ito ay biyaya galing sa Diyos na dapat pahalagahan ng taong bayan na siyang nagbuklod para pag-angat ng syudad ng Tandag. Sa hitik ng tanan nitong kalikasan. Hindi nagugutom, hindi nagkukulang. Kumakandili, siga sa butling ng kandungan. Seafoods na mahamok at tasok, busog na malinaw pa, pasalubong na madamo pa. Tara na sa kaliga. Suligaw, kabibo, gayud kadayaw. Nagtuunta, magsayo-sayo kita.